Yan, Friday yan, ng morning, gigisingin ko na yan yung mga bata kasi may pasok yan. So, ang gagawin ko dyan is, ayan, siguro 5:50 na yan eh. Late na nga ako. Ayan, mga ano na yan, magsi 6 o'clock na, so binibilisan ko na dyan yung pagkilos ko. Gumawa lang ako ng kanilang hamburger at saka nagluto ako ng bola-bola na para pang ulam nila to sa tanghalian. Gumawa ako ng 2 hamburger dyan, tig-iisa sa kanila para naman, di ba, hindi na sila bibili doon sa school kasi sobrang mahal. Although na pinapadalhan ko naman sila ng pera, pero mas prefer ko kasi na sa bahay galing yung lahat ng kinakain nila kasi mas healthy kumbaga ano kumpara mo sa labas. So ayan, yung nilalagay ko dyan tag-isa sa kanila yung pang snacks nila. At saka minsan yung isa iniiwan nila para pang after ng dismissal nila sa hapon. So ayan, nag-aayos na ko kanilang mga baon. Ayan, pinifix ko na yan. Ayan, nagpapaayos pa yan ng jacket. Paalis na sila dyan. Nagpapaayos pa yan. At saka, ayan, ako na lang yung maiiwan dyan. Ayan, nagkape ako muna dyan. Tsaka, muna ako ng siguro mga 30 minutes. Uupo muna ako dyan. Parang habang nagkakape. Pinaplano ko yung next ko na gagawin, diba, sa buong araw, kung ano yung pwede mong gagawin naman after ng pag-alis ng mga bata. Gusto ko lang kasi namatay yung video, so aayusin ko dyan muna kayo. So ito, tapos na. So, ang gagawin ko, ilalabas ko to, tapos saka ko isa-isahin yung kay David, iba, yung kay Miggy iba, sa akin iba, saka sa asawa ko. Ilalagay ko yan sa cabinet. So, maghintay lang muna kayo. At saka ito pa, kalimutan ko pala yung mga brief at saka yung mga underwear. Yung kay David is dito yung lalagyan niya ng mga underwear niya, damit, at saka yung mga shirts niya, towel. Yan no, yung mga towel. So, yung kay Miggy naman is andun sa kabilang kwarto na sinasabi ko sa inyo na isang kwarto na sa baba. So, gagawin ko ngayon is i-arrange ko na to. Baba na to. So, samahan niyo ako sa baba. Kasi i-arrange ko to eh. Dito yung isang kwarto. Talion ko muna yung ilaw. Hindi naman siya kalakihan, pero tingnan nyo. Ayan. Lalagyan namin ng lahat ng mga stuff namin dito. Yung mga shoes ng mga bata. Yung sa husband ko. Tsaka ito sa akin na kabinet. So, maliit lang talaga siya. Pero kasi wala tayong magagawa. Importante yung pag-aaral ng mga bata is maayos. So, ito yung sa isang anak ko na nalalagyan. Ayan, mga shorts niya. At saka ito, papasensyahan nyo na at hindi pa talaga siya ayos. Kasi masyado pang walang time na mag-ayos. Yung mga pangbahay namin, hindi ko na pinaplansya. So, yung mga pang-alis na lang at saka yung pang-school, panyo, at saka yan lang yung pinaplansya ko. Yung pang bahay, kasi hindi naman siya, gusot. Pagaling siya sa, sampayan, diretso ko na siya, diretso ko na sa tupi. So, parang, hindi siya talaga maano. So, this is mine. Kung nakikita nyo. Pasensya na at saka ang gulo ng drawer namin. At saka wala pala talaga akong time na makapag-ayos. Ayan. Yung sa akin. Yung sa mga bata. Ayan. Yan. So, pagpasensyahan nyo na. At hindi pa talaga ako masyado marunong mag-vlog. Kasi bago pa lang. Pero, sige, let's see. Itatry natin.
So maybe on weekend, mag-general cleaning ako dito sa baba kasi madumi na. Paminsan-minsan kasi ano naman to eh, parang hindi ba ginagamit talaga. So ginagamit lang to namin pag kumuha kami ng mga staff namin. So ito kinlose ko na since naman yung labas niyan is yan yung kumbaga kitchen namin, yung dirty kitchen. So yan, nagis ko lang yan. Ito akin to. Ayan. So, huwag niyo akong husgahan. I mean, husgahan kung medyo hindi pa maganda yung vlog ko kasi first time ko lang naman mag-vlog eh. So, pasensyahan niyo. So, ayun. Ito, tsaka ito, kukunin ko to. Ito. Ito, kukunin ko to. Hindi ko pa ito paplansyahin. So, yung gagawin ko, ilalagay ko muna siya dito sa loob ng cabinet para hindi siya maalikabukan. So, itong plansya na to, tapos ito lahat. So, yung gagawin ko, dito ko siya sa pinakalikod ilagay para hindi siya sasama doon sa plansya. Hindi ba malilito yung mga bata pag kumuha sila ng mga gamit nila. Yan. So, tapos na akong patayin ko na yan. So, next is maglilinis ako ng room. Tingnan nyo guys, kung nakikita nyo yung bahay namin, so, hindi siya maganda yung ganito niya kasi sobrang luma na. So, kailangan na siyang pinturahan. Yung ganyan. Hanggang yan, nabakbak na yung mga ano niya. Kasi siguro mga ano na kami dito eh. Mga 10 years almost. Yes, ako niyan. Magmamap ako at saka magpupunas niyan ng mga yan. Maliit na yung bahay namin yan. Oh. Yan. Ito, cabinet. Sobrang liit ng bahay namin. Oh. Pasensyahan nyo na. Ayan. Hanggang dyan. Yan. Yung bahay namin. Tapos, ito naman yung nagiging parang salas namin. So, hindi ako bumili ng sofa. Kasi since wala naman kaming lalagyan dyan. So, yung ginawa ko, instead na sofa, naglagay ako dito ng maliit na mesa, nakasya lang kami. So, sabi ng, medyo maliit siya, kung sa totoo isin. Pero, kasi sabi ko naman, tuwing araw kami, ako lang naman dito, is no need to have as na malaki talaga yung space. Yan lang, maliit lang yung, ito yung kainan namin, yung computer table ng mga bata, ayan. At saka dito, ayan yung ano namin garahe, at saka yung kabila is may nakatira din dyan, ibang nagre-rent din ng mga nag-aaral. So ayan yung, instead na ito yung kusina namin dati, sa totoo lang is supposed to be ito yung kusina, ito. So yung nangyayari, parang ayoko siyang gamitin since dyan is, kung na nakita nyo, bathroom na yan. So parang hindi, ano nga yung tawag, parang in general ba na magluluto ka tapos yung CR andyan. So, parang hindi ideal sa akin. So, yung ginawa ko, sabi ko, i-close mo na yan. Ginawa namin is, dito kami sa garahe. Dito kami sa garahe nag-set up ng kitchen. Ito sana, to eh. So, ito, nilagyan na lang namin yan ng konti para, tsaka ito yung sink namin dito. So, ayan, parang gusto ko kasi open na, parang malinis ba, hindi yung CR mo tapos lutuan mo, parang hindi ideal ba. So, ayan, yan yung bahay namin. Maliit, isang garahe kami kasi dati yung may-ari pala nito, is yung nakatira is yung nanay nun sa kabila. So, ang nangyari, hindi rin na sana yung nanay yung nakatira dito sa city, umuwi din sila sa kanila doon sa bukid. So, ang nangyari, pinarent nila. So, kami ang nag-rent. Actually, yung nag-rent nito is yung mama namin, yung mother-in-law ko. Since ako, nag-abroad ako dati, tapos yung asawa ko, iniwan ko. Dito na sila kay mama tumira. Hanggang 2014 ako nag-abroad, 2016, namatay yung mama ko. So, hindi na kami umalis dito. Dito na lang kami talaga sa bahay. Instead na magre-rent kami ng iba pang bahay. So, parang may memories din ni mama kahit nagre-rent kami. Dito na lang talaga kami dito na lang kami lumipat. Sadly, hindi siya parang malinis tingnan. Pero I assure you, ito, na malinis yan. Ayan, ano lang yan, yung parang siguro sa kalumaan, ito. Pero sa totoo, hindi yan maano, kasi araw-araw ko yan talagang winawalisan. So, ayan, yung bahay namin. So, ito yung simula ng pag-vlog ko, kasi sabi ko, naiinip lang naman ako na wala akong nagawa. So, why not na mag-vlog ako, diba? So, kung hindi kayo nagandahan, hoping na magandahan kayo sa vlog ko para ma-inspired naman ako na magagawa ulit ng vlog. Okay? Pero alam nyo sa totoo, ito kwento ko sa inyo Ako yung taong sobrang mahiyain. Mahiyain kasi kahit na mga friends ko
siguro kung yung mga tao nakakaalam sa akin talaga is wala ako talagang close friend. Kasi I'm so very introvert person. Yung sabi ng asawa ko, minsan lumabas ka. Kasi kahit na sobrang close ko, parang ang gusto ko lang talaga bahay. Yung dito lang. So, once, isa sigurong parang na-challenge ako na hindi mahiya is pagbablogger. Kasi daw sabi nila daw yung pagbablogger para lang to sa mga taong malakas ang loob at saka walang hiya. So we'll try. Kahit na, syempre, hindi naman natin masasabi na perfect tayo o perfect yung paggawa ko ng vlog. Pero at least may matutunan ako at sana maka-inspire din ako sa inyo katulad ko na ito. Mahirap din kami pero i-share ko sa inyo yung araw-araw ko na pamumuhay bilang isang nanay at isang asawa na may bahay lang dito. Maglilinis na tayo. Inayos ko lang yung video ko kasi parang palubat na yung cellphone ko. So, inayos ko siya. First, uunahin ko muna yung mga dapat unahin. Yung bintana siguro at saka next kong lilinisin is yung part na yan na sa TV at saka sa ito sa lalagyan at saka nilagyan ko siya ng ayan basa pa siya. So talagang inano ko to kasi dito ang daming niyang alikabok. Kaya sabi ko sa inyo kahit na ganyan lang yan yung paint niya, gusto ko sana papinturahan to kaso lang alanganin pa kami sa budget. Kasi ayaw naman ng may-ari na ipaayos namin yung gusto niya, kung ipaayos namin sa amin yung gastos. Sabi ko sana kahit kalahati babawas niya, ayaw niya. Sabi ko sa asawa ko, wag mo na lang pansinin. Kasi alam mo yun, think positive na lang. Instead, na lang, magkikip na lang ako ng money pa unti-unti hanggang mapipinturahan to. Kasi buo to pipinturahan mo hanggang dyan Kasi ito, kami na nagpaayos nito. Kasi nung paglipat namin, sira talaga to lahat. Yan yung kabago lang namin, ipaayos sa kapatid ko. So, magastos kasi nagpaayos So, sabi ko, mag-ano naman ako. Ito. Ako na lang nag-paint nito. So, hindi ko natapos. So, sabi ng asawa ko, hayaan mo muna. At saka, papipinturahan na lang natin pag nagkapera na tayo. So, maybe on December, lahat to, papipinturahan namin hanggang dyan sa labas. Sa sariling gastos na lang namin. Okay na lang. Kasi kami lang naman nakatira. Ayan, papinturahan namin lang kasi hindi yung bahay namin sobrang liit lang talaga siguro lang to ata is 70 square meters. To lahat nga yung tawag yung pillowcase
Papalitan ko yun kasi di ba tinanggal ko lahat yun kasi nagano ako, nagpunas ako hanggang taas. So papalitan ko yun ng bago. At saka yung dito na kortina na malapit sa aircon, papalitan ko din. So, ayun na nga, hagardos na talaga ako. Hagardososa na ako. Ito-try ko. Ito binigay lang naman to sa akin. So, sayang naman kung hindi ko i-economin din. Matagal ko na sana dalhin to sa nanay ko doon sa Bukid. Kasi lang, wala kaming time. So, tingnan nyo. Ang dami pa ng laman nito. Although na black rose naman siya, tingnan nyo. Siguro parang broken to siya. Tingnan ko. Ito, gagamitin ko siya isa. Sige, try natin isa. Kaso lang maliit yung mug ko eh. So, kalahatiin ko muna. Kasi, hindi po ako talaga sanay uminom ng nasapak. Baka masama. Kukuha lang ako ng mainit na tubig ha. Ayan na. So, pa ako. Ayan. Paumanhin nyo na may map dyan na kasi pagkatapos ko dito ako. So, ayan. Magko-coffee muna ako. Yung ginagawa ko talaga, naglilinis ako, nagluluto, kung ano-ano lang din. Nakuha yung lasa kung ano. Parang 3-in-1 naman siya. Na hindi naman siya black rose. Katulad din ng 3-in-1 na Nescafe na ibang flavor. Tama lang yung kalahati sa ganitong mug. Kasi pag malaki, tingin ko, pag ibubuhos ko lahat, tingin ko sobrang tamis. So, yung ganito, dapat malaki yung mug mo. So, yan. Magko-coffee ako, babalikan ko kayo pagkatapos ko magkape. So, ayan yung natapos kong linisin. Pinalitan ko na at saka ito, nilinis ko na lahat yan. 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 At saka yan, napunasan ko na lahat para wala nang alikabok. So, inayos ko na yan. Kung nagtaka kayo na may ganito kami, kasi yung floor nito is talagang semento. So, parang ayoko talaga yung parang sasakit yung tiyan mo pag hindi ka pag umaga na hindi ka makaapak dito sa ano. Hindi rin ako sanay sa sleepers kasi mainit, diba? At saka ito carpet dito sa bathroom. Ayan, kahit na hindi siya gaanong masabi mong ano ngayon, yung makinis, yung ano at least malinis, diba? So ayan, makapag ano ka na, malinis na talaga. So ayan, patayin ko lang yung dito, tapos labas na ako, tsaka doon naman ako maglilinis. Okay. So ayan, mamaya ko na yan itapon yung basura. So habang wala pa sila, since 4 o'clock, siguro darating yung 5 o'clock, may time pa ako para linisin naman dito, tsaka pupunasan ko hanggang taas yan, at tsaka mamamap rin ako dito. Lilinisin ko rin yan hanggang siguro 2 oras makukuha ko rin yan. Hanggang doon. So, ayan, hoping na pagdating nila ay tapos na ako. So, yan ang muna.
Good evening. So, gabi na. Hindi na ako nakatapos na maglinis. So, kanina, di ba, nakwento ko sa'yo, ito lang yung nalinis ko. Ayan, binalik ko na siya. At saka ito lang yan. Mamaya ko na yung continue kasi tingnan nyo, 6 o'clock na. So, magluluto pa ako. So, hinihintay ko na lang sila. Mamaya ko na i-continue pagka nakatulog na yung mga bata. So, as of now, ito lang yung nilinis ko. Hindi ko na napapakita sa inyo. Tapos, yan. So, dumating na ngayong mga bata andyan. Nagluluto ako ng dinner namin. Bumili yung asawa ko ng yung isda. Gusto niya yung tinola. Kasi ilang araw na din na parang nag-chicken kami or nagpo-pork. So, ayan. Gusto nila yung sabaw. So, ayun. So, yung mga bata, naghiwa lang ako ng 2 hiwa at saka nagprito para sa kanila. Kasi hindi yan kakain ng sabaw ng marami. Although kakain naman yan, pero hindi talaga na yung sobra ba. So yung ginagawa ko dyan habang nagluluto ako, naghuhugas ako at saka naghuhugas ako ng mga partial ba. Yung iba hinuhugasan ko na paunti-unti para mamaya pagkatapos namin magkumain, konti na lang yung hugasan. At saka yung nakikita nyo, may natira dyang isda na binili ng asawa ko, nilagay ko lang sa ziplock. At saka nilagay doon sa ref. Ayan, yung mga hugasan na hinuhugasan ko ng paunti-unti para mamaya wala na akong hugasan. Tapos kasi ayoko talaga yung ginamit ko sa pinaglutuan ko, ay ginagamit din yun sa kung kakain ngayon na gagamitin mo sa pagkain. So ayoko talaga yan kasi diba inilagyan mo ng chicken o kaya pork o kaya isda. So, parang hindi appropriate na gamitin mo pa siya. Since na ginamit mo na yan sa mga hilaw na hindi pa luto. So, ayan, nililinis ko lang yan ng paunti-unti. At saka luto na yan yung mga niluto ko. So, ayan, kakain na kami dyan ng dinner namin. At saka pagkatapos niyan, yung mga bata, magtututbrush ng maghilamos at saka matutulog na kami dyan. So, see you next time! So, ayun na nga. After naming gumawa ng assignment ng mga bata is nagluto naman ako ng hapunan namin. So, yung asawa ko pagdating may dala siyang isda. So, gusto niya daw na magtola ako ng isda. So, yan yung namin, yung ulam namin. Tinulang isda at saka yung pinirito para naman sa mga bata. So, siguro mga time dyan, siguro 7 o'clock na kasi dumating sila 6. So, kailangan pa namin gumawa ng assignment ng mga bata. So, natapos kami dyan siguro ng pagluluto is 7 o'clock. So, after nyan, kakain na kami at saka magliligpit lang ako at saka papatulugin ko na yung mga bata. So, yung ibang isda na naitira na binili na asawa ko is nilagay ko sa ziplock at saka nilagay ko sa refrigerator. So, ayan, habang ako ay nagluluto dyan, ay naghuhugas ako ng mga hugasin para, alam mo na, pagkatapos ko magluto, ay konti na lang yung hugasin ko na hugasan pagkatapos namin kumain dahil nahuhugasan ko na yan. Andyan nga yung asawa ko, tinutulungan ako. Ayan. So, nililigpit ko yan ng kasi alam mo yung pinaglutuan ng isa, diba, yung malangsa. So, talagang nililinis ko dyan ng maayos pag nagluto ako. Kasi ayoko mapunta yung ginamit ko na mga utensils na mapunta doon sa mga ginagamit sa pagkain. Yung gusto ko talaga yung ginagamit sa pagluluto is ginagamit lang talaga sa pagluluto. Hindi yung kung ano yung ginagamit sa pagluluto, yun din yung kakainan. So ayan, kumakain na kami niya ng dinner. So, pagkatapos niyan, magtututbrush na sila at saka yung maghihilamos.